so much. Ano po, 1 buko free saka 1 buko pandan delight. 40 lang po. Apo. Card po. Last na yan. Thank you po. Ay, 1 number 3 please. 30? Card please. Hello! Join me as I prep for my 8 p.m. discovery call with a potential client. Ayan. So, as you can see, I'm always a bad hair day kind of girl. Kasi kulot ako, frizzy ang hair ko. So, para matame siya kahit papano sa interview na to is planchahin ko lang yung hair ko and then pili lang ako dito ng top na pwede kong gamitin for the interview lang para lang presentable tayo. Then I'll choose this. This is my trusty lucky blouse, interview blouse sa mga work from home agenda ko. Ilang clients na din yung napasa netong blouse na to. So, why not, diba? Kunin lang natin yung pang-plancha ko ng hair. And dito lang tayo mag-plancha ng hair sa kama. Yan. Isasaksak ko lang dito. Plancha ng hair. Uupo ako dyan. And I'll do my thing. Sobrang quick ko lang sa sitwasyon ng hair ko ngayon kasi treated siya ng Botox. And tumatagal lang yung Botox actually ng 3 months. So, it's been July, August, September. So, patapos na talaga yung 3 months. So, ayan, bumabalik na siya sa original niya na. Sabog, frizzy, dry. Pero sa state ng hair ko na to, mas okay na siya kaysa doon sa nakaraan. Kasi at least kahit papano soft pa rin siya. And then, pag ipa-plancha ko sa sobrang dali na lang niya. Unlike dati na nakakaano ata ko, 20 plus minutes ako ng plancha ng hair. Anyway, ayun. So, saglit lang tong pagpa-plancha ng hair natin. Siguro mga 10 minutes lang siya. By the way, mag 7:30 na. Meron na lang akong 30 minutes para mag-ayos at mag-prep ng kung anong sasabihin ko sa interview, paano ko introduce sarili ko. Kasi madalang lang ako mag-interview, madalang lang ako mag-discovery call. And usually, yung mga clients ko ay galing na siya sa recommendations from my present clients. Yan. So, kumbaga, kunyari, may friends sila na naghahanap ng service. Ako yung nire-recommend nila. So, ganun. Hindi ako nag-a-apply. Puro referrals lang siya. And, tinatanggap ko siya kasi hindi talaga ako tumatanggi ng grasya. Tumatanggi na lang ako kung feeling ko yung client ay hindi match sa akin or feeling ko hindi kami magkakasundo. Ganun. Kasi usually naman sa discovery calls, doon mo naman madidetermine kung match kayo ng client mo. Initially, mafe-feel mo na lang yan kung magja-jive ba kayo or mag-e-enjoy ka ba sa ipapagawa niya. Well, dati as a freelance, yes lang ako ng yes, tanggap lang ako ng tanggap kahit feeling ko red flag yung client. Pero so far, wala akong red flag na clients. Well, may mga clients na ginagawa sila na hindi ko type dati or hindi naaayon sa layunin ko sa buhay. But it's fine. As long as nagagawa ko yung trabaho ko and hindi ko ginagawang friends yung clients ko. That's my number 1 rule. Ayoko maging close sa kanila tapos bigla nila akong papakawalan. Ganyan, due to sabihin natin budget constraints. So, business is business for me. Okay, so I only have 10 minutes to prepare. Hindi naman ako kinakabahan, pero dahil hindi na nga ako sanay na ng gantong discovery call ay merong doubt kung okay ba ako makikipag-communicate sa kanya.
Wait, maglagay tayo ng lip tint kahit papano. Hindi tayo pale sa camera. Okay na yan. Hahalongkatin ko na sa notes ko yung madalas na script ko pag nag-i-interview. Pero madalas hindi ko naman kasi siya nagagamit kasi parang natural na lang din sa akin makipag-usap. Natural pero may script. May mga script ako dito na pare-pareho lang pero iba kasi yung delivery niya. So pili lang tayo dito yung feeling kong magmamatch sa client na to. So yung client na to ay CEO siya. Parang creative company for women na business owners ng mga skincare products. Ayan, so kumbaga coach siya, mentor, ganyan. Okay, so nakakita na tayo dito ng script na medyo pasok sa banga. Pero alam ko naman hindi ko siya masyado magagamit. Meron na lang tayong 7 minutes. Dilabas ko na rin yung website niya, which is ito, AB Creative. So usually binabasa ko yung business niya para kahit tanungin ko siya kung ano yung business niya, may idea naman na ako kung ano. Syempre, hindi natin papakita yung background natin dito. My gosh, background effects. Usually ginagamit ko to. Ayan, yan yung paborito kong background sa meetings ko. Kasi kahit pa paano may pop of color. Minsan ito, minsan ito. So, depende. Depende sa client. Yan. Pero, yung client ko, gusto niya kita ko dito sa website niya, gusto niya ma-brown siya. Parang green and brown, earthy color. So, let's go for the earthy colors. So, pwedeng ito, pwede ding actually, let's go for this one. What do you think? But yeah, ito na lang. Okay, 2 minutes na lang. So, mag-join na tayo. Hello? Hi, Aggie. Hi, how are you? Happy Monday, yes. Kira had sent me your contact info Oh, really? a couple of years ago. Oh. And I just never had a chance to reach out, and the need was there. Beauty, health, and wellness brands. We Yeah. specifically work with founders, so we're on the programming, education, consulting side. So, in this part of the interview, we got deeper into the conversation and it kind of became clear that what they're really looking for is someone who's all about admin work. By this time, I was just doing my best to showcase my skills, hoping maybe there'd be a creative role for me in this company, but it seems like it's not what they need right now. So, as we're ending our conversation, I'm just really building the relationship here, more on expanding my network and not expecting to land this client for this particular role, but it's still nice and I'm still grateful that I've got this opportunity to be interviewed. I Yes. will talk to you, okay? Okay, thank you so much, Aggie, for your time. Too. Bye. Bye. So, tagilid tayo kasi hinahanap niya ay admin works and hindi ako ma-admin masyado. Ngayon lang ako nagta-try this year ng admin works. More on graphic designing talaga ako and editing. But at least, nasabi ko sa kanya kung ano yung skill set ko, kung saan yung strengths ko. And okay na yun. Kasi ayoko naman din maging pushy na kunin ako kung hindi naman pala 10 out of 10 yung skill set ko. Sabi nga niya, diba? Totally get it. Totally understand it. Hi. So, our dinner for today is truffle pasta care of this man. And meron kami dito sardo sides and anong tawag dito?
Sun-dried tomato dip. Sun-dried tomato dip. Yun. Ito, ang garnish nito ay bacon. Yeah. Anong bacon? Pork bacon. Wow, pork bacon. Let's eat. Wala tong cheese. Yun na lang yan. May parmesan na yan nakasama. Pero kung gusto mo pa lang yan. So baka umalat. Let's try. Harap! Medyo dry lang siya, pero pwede na. Gusto mo sauce? Ano kasi ako? I'm a saucy Pilipino. saucy girl. Gusto ko mas sauce. Gusto ko nagsiswimming sa sauce. So good. Sun-dried tomato dip sa sardo. Ganda daw. Ganyan daw siya. Anong nito? Tuna? May tuna to? Ano to? Vegetable natin. Sun-dried tomato lang. Tapos, ano yung oil? Olive oil? Baka tumulo ah. Okay. May olive oil daw to, sun-dried tomato, and may garlic. Let's try it. Sarap! Sarap! Nice! Hi guys, it's Tuesday and I have a weekly meeting with one of my clients. And after that, iniisip ko na pumunta ng Algorare if ever need ko i-return yung purchase ko last Sunday because I got an XL. I'm not sure if it really fits me kasi minsan yung large na size is okay na sa akin kahit gato kataba. Ayun, so after ng meeting, i-check ko, isusukat ko yung top na binili ko sa Max. And if malaki siya, I will return it later. Pupunta ko sa Algorare Mall. Sabrina can review them all in one sitting. Yes. Yeah, so I just asked her to just put her notes in there. But nothing for us. Okay, tapos na tayo sa weekly meeting namin. Tatry ko na ngayon yung binili ko na sando. Kung okay siya, okay yung fit niya. Kasi feeling ko talaga, well, malaki naman ang babae, mataba ako. Pero hindi ko kasi maalala talaga kung ano yung size na binili ko, kung L or XL. I bought XL. Pero sana kasya siya para hindi na ako mag-return pa. Kung hindi siya kasya, di alis tayo ngayon. I bought yung sando from Max. And then, ito yung binili kong sando.
ayan siya. Ano siya? Blue and black. Yan, blue and black. Meron na akong black actually, dalawa. Pero hindi ko mahanap. Naalala ko yung isa, iniwan ko sa Pilipinas. Pero hindi ko matandaan kung nasan yung isa, kung naiwan ko rin ba doon or nadala ko dito kasi hindi ko talaga siya mahanap. And then aside from that, bumili ako ng bonnet for our winter trip. So, na-share ko naman na yun sa inyo na may winter trip ako. Last time nung namimili ako ng earmuffs. So, ayan, try natin to. At hindi sa akin bagay actually. Hindi sa akin bagay, pero alam kong kailangan ko siya kasi lamigin ako. So, I hope na okay to. And then, ito yung binili ko sa gift shop na earmuffs. So, itry natin together kung okay siya tingnan. Oh, di ba? Ang cute! Wow, na-excite. Wala pa nga eh. Actually, yung earmuffs, hindi ko sure kung effective siya sa malamig. Pag hindi, nakakatawa. So, sukat muna natin to kung okay yung fit niya or need ko siya i-return kasi if ever na, malaki siya for me. So, ito na yung sando. I think okay naman yung sukat niya. Fit naman siya. So, baka nga XL yun. Baka na naginip lang ako na large siya. Try natin yung blue. So, ito na yung blue. And, wala, okay siya. Perfect fit siya. So, ito nga yun. XL tayo. So, diba, asumera lang tayong large. Sa laki kong to. Yan. So, walang mali ka na magaganap. My gosh. Hello. Hi. Thank you so much. Thank you. Got Hardee's. So, nagpa-order ako kay Tom ng Hardee's kasi nagugutom na ako and wala pa akong kain today. Though, ilang oras na lang naman na nandito na siya. Siguro in 2 hours, nandito na siya. Pero, hindi ko na kasi carry. Nagugutom na talaga ako. Ayan, nag-order siya ng Hardee's Burger and Raptor. Tapos, with onions. With curly fries. Pero, mas gusto ko kumain ng burger today. Kaya, kakainin natin ng burger. Akin itong Big Deluxe. Kay Tom itong mushroom. Yan. And the rest later na. Later ko na kainan. Basta gusto ko lang kumain ng burger ngayon and no fries. Yung fries, titiran ko na lang din si Tom ng fries. Okay. I'm done eating my Hardee's snack. Time na ulit para mag-ayos ng room because as usual, super kalat na naman. And the table as well. Napakita ko na sa inyo sa second vlog yung usual routine ko. Ganun pa rin naman yung routine ko. Hindi naman nagbabago siya. Lalo na pag nandito lang din sa bahay. Ang main task ko lang naman talaga is mag-laundry, magsampay, mag-ayos, magtupi, and then magligpit lang ng mga kagamitan dito at mag-vacuum. Since nga ang tagaluto pa rin naman, every night si Tom pa rin yung nagluluto. And gusto niya yon, hindi ko iti-take away sa kanya yon.
Pabor din sa akin kasi mas mabilis nga siyang magluto, mas masarap siyang magluto. And nag-i-enjoy siya. Ayun, magtutupi na ako and mag-aayos na ako ng bahay para malinis naman pag-uwi niya. It's Friday, October 3, and I'm on my way to the Amur office to renew my visa. My visa actually expires today, so this is a must do. I didn't get to vlog the actual process of going there and handling everything, mostly because I've gotten used to doing a lot of things online, so going in person feels a bit of a hassle. We paid 760 dirhams for the renewal. The tricky part was actually going to the clinic for my medical test. After getting off at ADCB metro station, we had to walk quite a distance to get there. And even though it was already nighttime, the weather was still incredibly hot and humid. I was honestly feeling a bit grumpy from the heat and the long walk. Thankfully, the test itself was quick. It was just a simple blood extraction. After that, we grabbed snacks at a random Indian restaurant because Tom had a huge craving for pani puri that night. We're currently eating at Garut and this is the Mumbai Pav Bhaji. Try lang natin. Ano ba naman ito? Tinapay. Ah. Kasi sasawsaw mo. Tinapay lang na may butter or parang margarine. Parang ano lang siya, pandesal. Kasi sasawsaw mo sa sauce na... Lagyan mo ng onion tapos corn. Anong laman nito? Butter, tas ano yan? Potato. Potato. Curry din ba yung gamit? Curry. Masala potato. Masarap. Tapos nag-order din kami nung ice gola. Ayun yung ice gola na sabi. Tapos, ano nga yung inorder na isa? Pani. Saka pani puri. Pani puri wala pa. Dami yan mo. Ay, dami yan. Sayang. Tingnan mo mauubos. O dapat lang yung tinapay mo. Hindi na, sige na. Kain na rin. Sarap yan. Sarap yan. Sige, tabi ni Biro. Thank you. Thank you so much. Parang go. Spicy. Oh, God. Masarap ito. Ito yung typical. Great food. This is pani puri. And ito yung gola. So, para siyang kulan nilagay sa popsicle. Now we will try this. This is the ice gola. Ice cream po. Ako mulo. Para siyang Coke. Pero hindi ko alam kung ano tong tip. Lasang Coke. Pero itong liquid, hindi ko maintindihan, parang toyo. Toyo? Maalat? Ano? Maalat? Syrup?
Alam mo yung syrup nila na ano,